Alright, and here we go sa ating part 8 ng WooCommerce full course natin. So dito, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-product listing. So dito guys, no, ibang-iba siya doon sa eBay, ibang-iba siya sa Shopify. Dito kasi, every time na nag-a-add tayo ng product, konektado siya sa WooCommerce. So every link na ginagawa natin kasi every time na gumagawa tayo ng product dito sa WooCommerce, so para siyang independent listing na nakakonect sa WooCommerce. So ipapakita ko sa inyo dito sa video na to yung tamang pagpa-product listing dito sa e-commerce store natin. Okay, so bago tayo mag-start, para sa recommended web hosting na mabilis, secure at syempre affordable para makapag hands-on kayo sa ginagawa natin WooCommerce website. So dito yan sa Hostinger. Okay, so maglalagay pa tayo ng additional 10% para kung sakaling mag hands-on kayo ay mas mababawasan pa yung babayaran nyo. So ipa-flash ko na lang sa screen yung coupon code or ilalagay ko sa description. Okay, so dito sa Hostinger account natin, pupunta ulit tayo sa WordPress. Okay, so pupunta tayo dito sa ginagawa nating website at syempre dito sa WordPress admin para magbukas siya ng WordPress. Yan. Dahil nga nakasetup na yung payment natin, so mag-add na lang tayo ng product tapos mag-aayos na lang tayo ng website na naituro ko naman sa inyo, di ba? Na Elementor lang yung gagamitin natin para ma-edit no, yung website natin. So dito, pupunta tayo dito sa products. Tapos pupunta tayo dito sa all products. Yan. So pupunta rin tayo dito sa pinaka-website natin para ma-explain ko sa inyo kung paano siya nagwo-work. So halimbawa, pupunta ako dito sa sales. Dito sa sales, makikita natin dito yung mga available products na nasa website natin. Pero, makikita natin dito, halimbawa, etong damit na to, no, yung kulay yellow na to. Ang title niya ay Sparkling Sequin Ball Gown. Okay? So, check natin dito sa all products. Makikita natin dito yung Sparkling Sequin Ball Gown. So, dito, kapag kinlik natin yung Add to Cart, yan, click natin yung Add to Cart, tapos View Cart, yan, makikita na natin dito yung bibilhin natin. Kasi, nakalink, no? Yung pinaka-product na to ay nakalink dito sa naka-display sa website natin. So, ito yung sinasabi ko, no? Halimbawa, meron pang isa rito na kagaya din nung sparkling ball gown na to. Pero, iba yung title niya, no? Emerald Silk Slip Dress. So, pag chinek natin dito sa all products, Emerald Silk Slip Dress, so mapapansin nyo, wala siya dito sa nakalista. Okay? So dahil wala siya rito sa nakalista, kapag kinlik natin yung product na to, halimbawa, get this sale, ibabalik niya lang tayo dito sa sales page. So ibig sabihin kasi, wala siyang link. Ayun, pag kinlik natin yan, hindi tayo mapupunta sa cart. Hindi kagaya netong sparkling ball gown na to, nakalink dito yung landing page na nandirito sa all products natin. So halimbawa, i-click ko yung edit, etong sparkling ball gown, i-click ko yung edit. So mapapansin nyo, meron siya ritong permalink. Yung permalink na to, ito yung ina-add dun sa listing para kapag kinlik nila yung add to cart, ito yung mapipick nilang product. So halimbawa, ikakopy ko tong permalink na to, no? Kakopy ko yung permalink, right click copy. Tapos, pupunta ako dito sa website natin. I-click ko yung edit with Elementor. Edit with Elementor. Tapos, scroll down natin dito. So, ito yung kanina, no, na wala pa siyang permalink. So, ang gagawin natin, get the sale. Yan. Tapos, makikita nyo rito sa gilid, may nakalagay na link. Yan. So, dito natin ipipaste yung link ng product. So, itatry natin, no? Ilalagay ko yung link ng product. So, ito sample lang, pero iibahin natin to. Para makita nyo lang kung paano nag-work na ililink natin yung mga product link dito sa mga naka-display sa page natin. Tapos, kiklik na natin yung publish. Yan. So, ngayon, balik tayo dito sa website natin. Yan. So, pupunta ako sa sales. Tapos, pupuntahan ko to yung kanina na wala pa siyang permalink. So, ikiklik ko yung get the sale. Yan. Dahil nga may link na siya na nakakonect dito sa bawat button. So, mapupunta na siya dito sa page ng ball gown na in-add natin na link. Okay? So, kagaya nung isa, no? Balik tayo dito sa sales. Click natin tong isa, no? Ito, wala siyang link, no? Pag kinlik natin yan, ibabalik lang tayo niyan sa taas. So, kailangan lalagyan natin siya ng link
para kung ano yung product na inilista nyo dito, so dun siya mapupunta sa link na ilalagay natin dito sa naka-display. Okay? So, ganun nag-work guys, no, yung pagpa-product listing dito. So, ngayon, mag-a-add tayo ng product. Halimbawa, no, edit with Elementor ulit yung gagawin natin. Halimbawa, dadagdagan natin to, no, itong mga nandito. So, pwede natin tong i-duplicate. So, punta tayo muna dito sa all products. Yan. Tapos, mag-a-add tayo, add new product. Yan. Tapos, try natin muna kumuha sa Amazon ng isa-sample natin na product. Description. So, copy muna natin itong nasa Amazon. Pero yung kung paano tayo gumawa ng description, pwede tayong gumamit ng AI. Okay? So, pwede natin itong i-copy. Pwede kayong gumamit ng AI para maagawa ng description nung dress na to. Pero ang gagawin muna natin ngayon ay kakopy ko muna tong about this item. So, dito muna tayo sa paglalagay ng product. Ngayon, kung paano tayo nagpa-product listing dito sa eBay, dito sa Shopify, ganun din yung gagawin natin dito. Kaso nga lang, dito hindi naman siya maarte kasi nga sariling website na to ng client, no? So dito lalagay ko rito yung about this item, tapos mag-a-add ako ng photo. So lalagay ko siya dito sa product image, okay? Dito yan sa gilid. Product image. Yan. Tapos mag-a-add tayo, upload files. Tapos select file. Tapos pick na natin yung dress na kinuha natin sa Amazon. Yan. Tapos, dahil nga naka-check na siya, so kiklik na natin yung set product image. Yan. Tapos, dito sa category, lagay natin siya sa casual, elegant. Yan. Lagay natin siya dyan. Tapos, sa price niya, halimbawa, ang price natin dito ay $39. So, lagay natin siya sa regular price na $39. Yan, wag muna natin siya lagyan ng sale. Dito naman nagwo-work yung discount, no? Halimbawa, dati siyang 39, ngayon bebenta na lang natin siya ng 25 para magkaroon siya ng discount, no? Doon sa price niya sa website. So iba yung coupon code, iba yung discount sa every product na ilalagay natin. Yan, dito sa inventory, lalagay lang natin siya sa in stock. So kung meron kayong SKU, kasi dito naman ang SKU yung pinaka-title nung product. Halimbawa, ito yung Grace Karin. Kakopy ko yan. Ito na yung SKU ko. Dito naman, no, pagdating sa shipping, meron naman sariling shipping policy si client. So, hindi na natin gagalawin yung mga nandito. No? Kakategorize lang natin siya. Dito tayo mamimili sa gilid. Yan. Pero yung iba rito, kagaya na ito sa shipping, yan, naka-default na naman yung sa website, sa link product, cross-sell, so attribute, so wala naman na tayo ilalagay rito, advanced, menu order, get more option. So, hindi na natin lalagyan yan. So, dito lang tayo sa photo, title, tapos about this item. Tapos, ikakopy natin itong permalink. Yan, copy natin yan. So, click natin ngayon yung publish. Yan, check natin yung permalink. Yan. So, ito na yung inilista natin. Yan. So, ito na yung pinaka-product natin. So, makikita nyo naka-sale na rin siya. Yan. So, dito kasi guys, no, kapag nag-add to cart sila rito, so, nakakonect na to sa WooCommerce. No? Meron tayong add to cart, meron na tayong SKU, yan, category. So, ganun lang naman dito. Tapos, ang gagawin natin ay i-add natin siya dito sa pinaka-website natin. Halimbawa, itong floral print sundress. Okay? So, i-edit natin yan. Pupunta tayo sa edit with Elementor. Tapos, papalitan natin siya nung in-upload natin na product. Okay? So, scroll down. So, i-click ko to, papalitan ko siya, no? I-delete ko yung photo, tapos i-add ko yung bagong nilagay natin ngayon. Yan, select. Yan, eto siya, no? So, dito naman sa size, no? Kagaya nito yung size niya. Yung in-upload kasi natin na photo, kinapi lang natin sa Amazon. So ngayon, kung gagawa kayo ng mga photo ng product dito, kailangan yung size nyo isa lang. Halimbawa 800 pixel by 800 pixel lang. So ito sample lang naman. No? Ang gagawin nyo dyan kapag bibigyan kayo ng photo ni client, i-edit nyo talaga siya ng isang size lang sila para uniform yung website nyo. Kagaya nito, no? Masyadong malaki. Yan. Pero ang gagawin ko rito, i-edit ko. Ipapakita ko lang sa inyo, no? Kung paano siya i-link, no, dun sa product na bagong add natin. Okay? So, dito ako sa title. Kukunin ko yung title nito. Yung Grace Karin Summer Dress. Yan. Lalagay ko siya rito. Grace Karin Summer Dress. Tapos yung price niya dito ay, yan, na-edit din to. Dati siyang 39, ngayon ay 25. No, lalagay ko rito na dati siyang 39. Yan. Ngayon naman ay siya ay 25. Yan. Dito natin siya i-edit.
Tapos dito naman sa yung mga basic na description, pwede na tayong kumuha rito. Ito lang, sample lang natin. Copy. Tapos balik tayo rito. I-paste natin siya rito. Pwede natin i-click yung edit. Tapos dito tayo magpapalit. Yan. So halimbawa, ito yung ipapalit natin, no? Yan. Tapos sa materials, tapos sa star. So ito naman parang gawa-gawa lang naman din to ng mga client, no? Kung ilan star siya, halimbawa, gagawin natin tong 4.8. So 4.9, gawin natin siyang 4.9. Yan. So ayan, nagbabago siya rito. Ngayon, pupunta na tayo dito sa get the sale. Get the sale. Tapos, i-add na natin yung link nung ginawa natin product. So, ito yung permalink. Kakopy na natin to. Yan, copy. Tapos, ipipaste na natin siya dito sa link kung saan tayo nag-edit. Tapos, i-click na natin yung publish. Yan. So, ngayon, bisitahin natin yung website natin. So, gagawin ko, no, ibahin ko muna yung size tong picture para makita natin ng maayos. Okay, so balik na tayo dito sa sales, tapos check na natin yung in-add natin na product, no? So eto na siya guys, no? Grace Karin summer dress. Tapos every time naman na nag-add kayo ng product, napupunta naman siya dito. Parang automatic siya nagpapalit-palit itong mga nandito sa ano natin, no? Sa new arrival natin. Para siyang nagsha-shuffle, okay? Paiba-iba siya. Yan, so pag nag-add kayo ng product, so maa-add na rin dito yung inilista nyo. So, ganun lang mag-add ng product. So, dito, hindi yung kagaya ng ginagawa natin sa dropshipping na basta na lang tayo lista ng product. Dito, manual natin ilalagay yung permalink na makikita nyo dito sa products. Tapos, yung mga photo na in-upload natin, dito natin yan makikita sa media. Kagaya nito, no? Ito yung kaninang nilagay natin. So, pwede na natin i-delete to. Ayan, delete. So, ito na yung in-edit ko. Nilagyan ko siya ng background. Kasi yung in-upload natin sa Amazon, wala siyang background. Tapos, pwede nyo siyang i-purge. Parang, yan, clear cache. Kiklik ko itong purge all. Yan, bibisitahin ko ulit yung website. Yan, pupunta ako sa sales. So, makikita na natin dito yung pinaka-product natin. Ayan na siya. So, magkaka-uniform na siya, no? Pare-pareho na sila. Eh, ganun din dito sa ilalim. Yan. So, kayo yung mangangapa na dapat uniform yung pagkakalagay nyo ng mga products. So, ganun lang mag-add dito. Para pag kinet sale nila, kinlik nila yung buy now, halimbawa dito sa taas, add to cart. Yan. Pag view cart, makikita nyo na rito yung product. Andirito na rin siya kasi nailagay na natin yung permalink niya dito sa web page natin. So, ganun lang mag-add ng product rito. Tapos, ang gagawin naman natin, halimbawa, mag-add pa tayo ng mga product, pwede natin i-duplicate ito, no? Click natin yung edit with Elementor. Ang importante lang, yung permalink. Okay? Yun lang ang importante sa pag-add ng product dito sa WooCommerce. Yan. Tapos, pupunta ako dito, kiklik ko tong page na to, right-click, tapos pwede ko siyang i-duplicate. Ayan. Duplicate. So, pag dinuplicate natin siya, scroll down, magkakaroon siya ng iba pa dito sa ilalim. So, pwede kayo mag-add ulit ng product rito. Okay? So, hanggat hindi nyo tapos ma-add yung product rito, wag nyo muna siyang ipapublish. Kailangan may edit nyo muna yung mga product rito, ma-testing nyo muna, ma-check nyo muna kung may mga permalink sila bago nyo i-publish yung ginagawa nyo. So, ganun mag-add ng product dito sa WooCommerce. Okay guys, no? Sana nag-gets nyo, no? Kung paano mag-add ng product. So, kung hindi nyo pa mag-gets, so kung may tanong kayo, lagay nyo na lang dito sa comment section natin para pwede pa natin gawan ng additional part para mas ma-explain ko sa inyo na maigi yung iba pang ways ng pag-add ng products. Kasi iba't ibang teams, iba't iba ng ways kung paano mag-add ng product. Okay? So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So sa next part natin, doon naman tayo sa Google site. Google site para makita yung website natin, ma-search siya sa Google. At saka yung Google Analytics. Tapos kung yung website natin, gusto nyo magkaroon ng mga ads, so meron din siyang AdSense. Sana nakatulong sa inyo yung video na to guys. No? So proceed tayo sa part 9.